Pare! Iba talaga pag fresh. May lagnat ako. Oh! Ako. Mga minamahal namin taga District 3, palakpakan po natin Mr. Ali Atienza! Magandang hapon sa inyo lahat ng buhay. Siguro, marami sa inyo. Kilala ko po eh. Pero marami sa inyo, hindi namin makilala dahil nakasalabihan. Pero kaya bumaba yan, natutuwa ako dahil nakikita ko yun. At gusto ko rin malaman nyo, hindi ako kilala ng bata, hindi ko ako suwerte. Kaboses ko, pero kung ako tatay ko. Pero gusto ko lang mapaalala sa inyo, no? Tumalala nyo ng panahon na mayor ng tatay ko. Naalala nyo ba na dati, ang barangay tinatawag na may little mayor ng barangay. Naalala nyo ba yung panahon na magpasko? Yung mga kagawan, barangay chairman, XO, lahat binibigyan ng kahil at mansanas. Naalala nyo ba yun? Pero alam nyo, marami ko mga programa nakita nun, nang ako gumagawa. Maalala nyo yung panahon na pag ang bata pumasok sa eskwelahan ng bigas. Meron dati, di ba? Ako po ang gumawa nun. Pero alam mo na, namimiss yun eh. Alam nyo nung ginawa yung namin ng bigas niyo, marami sa senior sabi sa akin, pamigay na lang ng pamigay. Sabi ko, hindi, gusto kong itulak ang mga bata na pumasok sa eskwelahan. Kaya dati pag pumasok na isang araw, may 1 kilo bigas. Pag hindi pumasok, walang bigas. Kaya maraming mga bata, pinapano ng mga magulang ng panahon na. Ano sabi ng nanay? Pumasok ka. Kundi wala tayong kakainin. Kaya ng panahon na yun, namimiss ko. At alam nyo, marami na akong alkalde nakita. Pero naaalala ko, nung panahon ni Yorme, lalo-lalo na nung panahon ng pandemic, kitang-kita naman nagtrabaho. Di po ba? Sino po naniniwala si Yorme nagtrabaho nung kayo siya nakaupo? Wala. Hindi ata kayo nakikinig sa akin eh. Pero mga kasama, nandito lang kami para bumati sa inyo. At gusto ko malaman ninyo, nakita ko nagtrabaho si Yorme. Kaya susuportahan ko maging alkalde ulit. Sana po tulungan natin. At bago lahat, gusto ko rin batiin, mayroon daw eleksyon yung KIA. Kagawad in action. Nandyan yung kaibigan ko eh. Nasa si Mike. Isa lang po payo, pag-eleksyon, palagi nag-aaway-aaway. Sana po mag-eleksyon kayo na maayos, tahimik, kung pwede, walang tirahan. Ang importante dito, programa na makakabuti sa mga kapitbahay nyo at sa mga taga-Maynila. Kaya muli po, maraming salamat. Mabuhay! Yorme Isko Moreno Palacaso! Thank you. Hi! Hello! Pasensya na kayo, medyo masama ang boses ko dahil sa panahon. But I'm happy na ligtas kayo lahat. Parating kayo dito. Pero mas masaya ako, hindi kayo nakaawat sa bagyo. You're risking
Uso yata awakan ngayon. Then, masaya ako. Tapos ba kayo? That's important. Nakasama ko kayo. We're very excited. Sa mga darating na panahon. Makahilang na linggo na lang. Along with this. But anyway, kanina pakinggan ninyo yung mga gusto yata magbalak na maglingkod sa ating mga mamamayan. Huwag niyong kakalimutan, 3 sa 3. 3 sa 3. Tol, Alvarez, Tagle. 3 sa 3. Bahala na kayo sa iba. Alam ko naman may iba sa inyo, malapit din sa puso ninyo. Pero ito, nandito si Eric Tagle, si Tol Sarkal, ang pinakagwapong Sarkal. Mas gwapo sa tatay niya to. Ito ang Daniel Padilla ng Maynila. At saka si Bong Alvarez, nandiyan dyan, yung idol natin nung araw sa basketball. Yan, gusto raw nilang maglingkod sa Tercera Distrito. 3 sa 3. But anyway, excited ba kayo? Talaga? May awa ang Diyos. Alam niyo, itong mga darating na araw, mabigat to sa... Ito yung mga desisyon sa buhay mong mabigat. Kasi hindi ito ipinagkaila sa inyo. Marami sa inyo dito, inuban na sa barangay. Nakasama ko nung madaling araw, gabi, hating gabi, umaga, ipinakikiusap ko yung aking mga kandidato, partikular na ang pamilya Lacuna. Napakalaki po ng utang na loob ko kay Boss Danny. At ang utang na loob, hindi na babayaran. Kumbaga, walang katapusan na kabayaran. Mahal na mahal ko po yan sila. Kaya nga, si Boss Danny, ang regalo ko talaga sa kanya, may raos ko yung mga anak niya. Maibalik naman yung ligaya sa puso ni Boss Danny. Sumalangit nawa ang kaluluwa. Kaya, nandiyan dyan. Hindi naman na siguro kaila sa inyo. Dennis Lacuna, Philip Lacuna, Lay Lacuna, si Fox, saka Hani Lacuna, si Ate Hani. Sila naman, nakaano naman, sa tulong ninyong lahat, sa tulong-tulong nating lahat. Kaya kung utang na loob at utang na loob, marahil baka may kulang pa ako. Pero may utang na loob din ako sa mga taga Maynila. Kayo ang gumawa sa akin. Siguro, darating ang araw, magbabayad pa rin ako ng utang na loob sa pamilya nila. Pero ngayon siguro hindi naman masama magbayad ako ng utang na loob sa mga taga Maynila. Hindi naman siguro masama na dinggin ko ang panawagan ninyo. Kahit saan ako magpunta kaya ako nachichismis Nasa kalsada lang ako ng alas 12. Bumalik ka na. Bumalik ka na.
nagtataka naman ako. Kasi ang katwiran ko nga, nandyan naman na sila lahat eh. Naisaayos na sila, nabigyan na natin ng pagkakataon. But then again, kailangan kong balansin. Kasi mahal na mahal ko yung mga yan. At hindi kaila sa inyo, marami sa inyo dito nakikinig. Natawagan ko ng 1:00 ng madaling araw, 2:00 sa uy, huwag mo kakalimutan si Philip ha, sa Liga ha, o si Leila. Marami sa inyo dito. Kahit na napapapunta kayo sa ibang kandidato, ang ipinagpapasalamat ko naman sa inyo, pinagbibigyan nyo yung request ko. Kasi yon kaligayahan ng boss ko pag nalalagay sa ayos yung mga anak niya. Eh siguro naman, hindi naman masama na ibalik ko sa pagsasaayos ang katatayuan ng lungsod ng Maynila at ang mamamayan ko. Thank you. Hindi, totoo lang. Ang utang ko, nanay ko si Chayong. Ang tatay ko si Putete, taga Pier 8. Solong tagapagmana lang ako ng malaking lupain ng nanay at tatay ko, bulubundukin at umuusok pa. Salamat sa Diyos, kahit na solong katawan ako, salamat sa Diyos, salamat sa mga taga Maynila, binigyan ninyo ako ng pagkakataon. Siguro kung lilingunin ko kayo ngayon, hindi naman siguro dapat ikasama ng loob nila. Total, nabigyan ko naman na sila ng pagkakataon. Tama po ba? Yun lang po. Yun lang ang akin. Ngayon, kung ikasasama ng loob ng ilan, wala na akong magagawa. Kaysa naman sumama ang loob ng taong bayan. I love you. Two joints. Hindi, kasi mabigat to ha. Mabigat to. Kakaibang halalan to. Oh, in fact, just so you know, sige, total, nandito naman na tayo. Thank you very much sa opportunity na to. Binigyan ninyo akong pagkakataon. Bagamat marami sa inyo inaawat ng bagyo. Tumuloy pa rin kayo. Pero, let me take this opportunity. Meron lang akong personal. Ito sa akin. Hindi para sa taong bayan, hindi para kanino. Ito personal kong request. Ayok mapagbigay niyo ako dito. Sa ibang bagay, makikiusap pa ako. Pero ito dito, sa ngayon, ito na yung personal kong pakiusap. Halimbawa naman, nagdadamdam kayo kay ate. Halimbawa lang, ang pakiusap ko lang, huwag niyong pagsalitaan ng masakit si Ate Hani. Kasi masasaktan din ako. Let the people decide. Kaya na lang natin ang taong bayan. Parang wala nang sakitan ba ng... Yun na lang, baka pwede kong ma-arbor sa inyo. Pero kung yung mga taong bayan nagsasalita, wala naman tayong magagawa doon. Pero kayo naman kasi mga opisyal. Yun na lang ang arbor ko. Huwag na lang natin na... tingnan nyo na lang ako na para hindi na rin ako mabigat ba sa buhay. Ayun, personal ko lang na request. O ngayon, meron naman akong ikokompromiso sa inyo ngayong araw na ito. Isa sa mga inikot ko na hinihiling ng taong bayan. Taas nga kamay ng mga senior citizen. Umami na kayo. Yan yung mga mahal ko. Oo, naku, Diyos ko. Yan ang pinaka-spoiled sa Maynila ng panahon ko. Pinaka-spoiled talaga yan. Nalulungkot kasi ako
bakit pa binago pa yung batas? Bakit may forfeiture? Bakit kailangan botante? Kasi yung ginawa, mga senior, taas ulit ang kamay. Kasi gusto ko lang patunayan kung tama yung nangyari. Okay. Mga senior, mga lolo't lola ko, mga nanay tatay ko, di ba nung araw, nung ginawa ko yung batas, kasi ipinangako ko yun sa ganitong taan na rin. Pinangako ko yun kung naalala yung 2019, dadaling ko ang Makati sa Maynila. Naalala niyo yun? Nag-umpisa yung cake. May cake na rin yung senior. Tapos may allowance. Pero yung ginawa natin nung araw, na nalulungkot ako, nung araw, may sakit, makukuha. Tama, mali? Botante, hindi, may makukuha. Tama, hindi? Alam yung dahilan ko sa botante, hindi? Kasi may mga senior, buhay pa, hindi na nakakaboto. Pero senior pa rin sila. Ang pangarap ko, yung mga lolo't lola ko, may mabubunot man lang. Metmorphine, Lasartan. Di ba? Tapos, halimbawa, yung senior citizen, nagbakasyon, hindi nakuha. Di ba ina-add ko? Naalala nyo nung araw? Halimbawa, hindi mo nakuha ng 11 months. Pagdating ng December, may 6,000 ka. Tama, mali? Nagtataka ko, bakit binago yung batas? Ngayon, pag wala sa payout, pag nagbakasyon, pag namatay, kasi sabi ko noon, halimbawa, noong dinidiscuss ko kasi yung batas na yun, personally ako gumawa ng batas na yun pinapasa ko sa konseyo. Ang sabi ko doon, alam mo minsan, yung gobyerno late magbigay. Living allowance. The word is living allowance. Halimbawa, yung bigayan namin, halimbawa quarterly. Di Enero, Pebrero, halimbawa Marso nabigay. Namatay noong Marso. Dapat makuha yung Pebrero at Enero kasi buhay pa siya noon. Tama ba? Kung kinakailangan niya nakahiga, namatay, di tuldukin mo ng top mark. Hindi, pag nagbibiruan kami, sabi ko, pera ng tao, nilagay natin sa particular na purpose. Bakit ibabalik pa natin sa City Hall? Ayun yung akin. Doon, lungkot na lungkot. Lahat ng senior, pinipitik ang tenga ko. Bumalik ka, bumalik ka. Sabi sa akin, bakit? Binibigay na. Ay naku, kailangan bantayan ko kung kailan sila darating. Tama naman yung mga. Nalulungkot lang ako. Saka sabihin sa mga lolo't lola ko, pag-uwi nyo ngayon, sa barangay ninyo, pag-uwi ninyo, sabihin nyo sa mga lolo't lola ko, nanay tatay ko, ibabalik ko yung dating sistema. Kasi alam niyo sino madalas pagbintangan ngayon? Si chairman, tinira pa yung para sa pensyon ko. Tama, mali? Di ba kayo pinagbibintangan? Kasi yung sistema nung araw talagang tuloy-tuloy naman Si chairman, 500 na lang, pinatos pa. Napagbibintangan tuloy si Kagawad. Si chairman, kawawa naman, wala naman silang kasalanan doon. Hindi, pero pumanatag na kayo. Sabihin nyo na yan sa mga lolo't lola ko, I love you. Babalik natin yung dati. Pangalawa, basta ito lang muna yung kompromiso ko. Saka nyo lang pakinggan yung iba, kalaunan. Gusto ko lang may mauwi kayong kahit konting balita o hope
aalisin ko lahat ng schedule sa health center. Ang health center, anytime pwede puntahan ng kahit sinong tao. Palit tayo na sitwasyon. Bibigyan ko kayo ng sitwasyon, ha? Apo, dali mo ako sa health center. Hinahapo ko. Sabi ng apo, Lola, tumigil ka. Wala kang schedule. Bakit? Bakit natin kailangan gawin yun? Bakit natin ipagdadamot yung immediate na pangangailangan? Di. Totoo ba yung nangyayari? Bakit kailangan baguhin? Nung araw naman, 5-5 ang pila sa health center. Tumpukan. Talo init. Tama ba? Anytime, buntis. Paano kung wala kang cellphone? 4 pa mata ng lolo't lola ko, hindi makita yung pinipindot niya sa cellphone. Hindi, I'm just saying, with all exaggeration and metaphor, minsan, pag gumagawa ka ng sistema sa gobyerno, ilalagay mo ang sarili mo as leader doon sa sitwasyon ng tao para maiintindihan mo. Yun yung akin. Pero yung dalawang bagay na yun na inireklamo, pumanatag na kayo, ipamalita nyo na yan sa barangay. Ibabalik ko lang yung dating, tingin ko naman, gumaganang sistema. Hindi perfecto, pero gumaganang sistema. Kahit sinong buntis, sino may sakit, sino magme-maintenance, pwedeng pumasok sa health center anytime na gugustuhin niya kapag kailangan niya ng tulong sa health center. Ayun lang muna. Yun lang tingin ko, yun lang naman ang hinihingi muna ng tao ngayon. Pero alam ko naman marami pa tayong bagay na pag-uusapan. So, muli, maraming salamat sa inyo. Pinagbigyan ninyo yung imbitasyon ko. Thank you. Magkikita pa tayo soon. Halimbawa lang, magkatuloy-tuluyan na. Sasamahan niyo ba kami ni Ali? Promise? Tamahan ng kidlat ng sisinungaling. I love you. Hindi. Siguro talaga. Ako lang sa I love you too. Sa akin lang naman, hindi naman siguro masama na lingunin ko kayo. Ngayon, kung pagiging masama yun sa ibang tao, wala na akong magagawa. I'd rather be with my people. People who gave me an opportunity to be me. Kung saan ako. Saka pasensya na kayo. Hindi ko naman kayo iniwan eh. Nangarap lang ako na kung ano ang ginawa sa Maynila, magawa ko sa buong bansa. So ngayon, iginalang naman natin ang gusto ng tao. Siguro, pagka ito nagkatuluyan na, dito na ako tatanda. At least napagbigyan ko naman na yung bansa. I offered myself. Dito na lang muna tayo siguro sa Maynila. Paputihan na tayo ng buhok dito. May awa ang Diyos. May awa ang Diyos. At siyempre sa tulong nila. So mag-iingat kayo pa uwi. Dahan-dahan lang. Yung iba sa inyo nakamotor. Iba sa inyo nababasa. Alagaan ninyo ang inyong sarili. At saka ako naman nakikisuyo rin. Suportahan nyo yung administrasyon ng lokal na pamahalaan ng Luzon. Alam nyo bakit? Kung meron silang gawain ay kabubuti ng tao, ay di mas maganda para sa tao. Huwag kayong, basta hayaan nyo lang, pag may ginawang mabuti, dadali sa barangay nyo, suportahan ninyo. Kasi ang kapakinabangan naman nun, taong bayan. Tama, mali? Atin natin to, tayo rin nagkikita sa finals eh. Hindi naman na iba mga mukha natin. Mahalin natin ang kapwa natin. Umaasa ang taong bayan sa atin.
Mag-iingat kayo, mahal na mahal ko kayo. I love you! Ingat kayo sa pauwi. May awa ang Diyos, makakaraos din tayo. Magandang tanghali sa inyong lahat. Pagpalain nawa kayo ng Pong May Kapal. Manila! God first! Thank you! Muli po palakpakan po natin ang ating minamahal na Yorme Isko Moreno Domadoso. Kayo din po, Mr.